Commuters and motorists are dealing with gutter to knee-deep floods in many parts of Metro Manila due to non-stop rains today. Most of Luzon has been ravaged by more than 2 weeks of downpours now, equivalent to over a month's worth of rain in some areas. Nasa linya si Chill Emprido mula sa EDSA Guadalupe. Chill, ano na ang mga lugar na binaha? Yes, May, ito nga, ilang lugar sa Metro Manila ang binaha o muli na namang binaha. Ngayong Lunes yan ng umaga. Sa bahagi ng Pasay City, may gutter deep ang baha sa Andrews Avenue corner Aurora Boulevard at Rojas Boulevard na agad din namang humupa. Maging ang kalsada sa harapan ng Senado sa bahagi ng Jokno Boulevard ay hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng tubig baha. Sa bahagi ng Makati, gutter deep din ng tubig baha pero nananatiling passable sa lahat ng uri ng sasakyan. Knee deep o hanggang tuhod naman ang baha sa bahagi ng East Service Road sa gilid ng PNR Nichols. Binahari ng Bonnie Avenue sa bahagi naman niya ng Mandaluyong City. Sa Maynila, ito gutter deep ang lalim ng baha sa bahagi ng Padre Paura, Taft Avenue, P. Ocampo to Rojas, Quirino Avenue southbound at harapan mismo ng Vito Cruz. Gutter deep din ang tubig baha sa Mabini Street, corner Calvo Avenue, Maria Orosa, UN Avenue, Espanya Maceda at UN Taft northbound at southbound lane. Sa Quezon City, tire deep ang baha sa Quezon Avenue corner Biak na Bato. Gutter deep naman ang baha sa Elliptical Road, Kalayaan, G. Araneta Avenue at Amoranto Araneta Avenue. Sa San Juan City, may gutter deep din ang tubig baha sa Hoover Street corner Arroyo Shaw Boulevard at hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa Marikina, gutter deep din ang baha sa Marcos Highway at hindi passable sa mga motorsiklo. May nakita rin natin kanina naging pahirapan sa mga empleyado itong pagpasok sa kanilang mga trabaho dahil nga sobrang lakas ng ulan nadami rin yung daloy naman ng trapiko. Kaya yung ilan, walang masakyan at yung ilan, mga punuan. Kaya ang ginagawa ng iba kanina may nagbubuk na lang sila ng MC taxi. Yung iba, gumagamit na lang o sumasakay sa mga motorsiklo para mas makapunta ng mas maaga sa kanilang mga trabaho. May? Chill, maulan ba o malakas ba yung ulan kung nasaan ka ngayon? May, simula pa kaninang madaling araw, no? Kapag-bugso siya hanggang alas 8 ng umaga. Kapit ng alas 9 ng umaga, may sunod-sunod na yung malalakas na pag-ulan at hangin. So talagang apektado po lahat may nitong ang ating mga kababayan, especially yung mga papasok ng trabaho ngayong Lunes talaga. At ito nga isa bahagi ng EDSA Guadalupe, dito tayo, sobrang traffic may. At kung makikita, walang galawan halos yung mga sasakyan at sobrang lakas ng mga pag-ulan hanggang sa ngayon. So, expect na natin, May, na talagang babahain na naman yung mga lugar na aking nabanggit. Kung saan yung iba doon, May, ay humupa na yung tubig kanina lang. May? Chill, kamusta ang mga pumping stations? May information ka na ba from the MMDA or the local government units kung gumagana ba lahat ng mga pumping stations? May yung mga pumping station kasi kalimitan na sa bahagi ng Pasay, meron tayo sa Quezon City at nabanggit kanina ng Metropolitan Manila Development Authority na talagang sinecheck nila ito at binibisita dahil nga ang pumping station may minsan nagiging tambakan na talaga ng basura dahil kagaya nitong sa May 3 Padigalina dyan sa bahagi ng May Pasay at ito nga din yung isa sa mga binisita rin ni Pangulong Bongbong Marcos yung dyan sa bahagi naman ng Jokno Boulevard. So yun yung mga pumping station na talagang natatambakan ng basura, May. Pero tiniyak naman ng MMDA at ng local authorities, mga lungsod naman, lokal na otoridad, talagang babantayan nila to dahil talagang alam naman natin yung nangyari sa May Parañaque na isa rin sa mga dapat daanan ng tubig at malapit din sa pumping napuno o naging dagat ng basura dahil sa habagat at sa high tide dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Okay. Maraming salamat, Chill, at mag-iingat kayo dyan. Chill Emprido, nag-uulat.